Ito po, opisyal lang tinapos ng ICC ang pre-trial. Nagsalita na po itong ICC spokesperson sa katauhan po ni Orien Mailet, at sinabi niya na kumpirmado na maglalabas ng opisyal na desisyon ang ICC after 60 days, after evaluation ng lahat ng dokumento na naipresenta ng prosecution at defense counsel. So, official na statement daw para sa public ang magiging desisyon ang ilalabas ng ICC. Pakinggan po natin itong official na pahayag na ito. Mahalaga po ito dahil siya po yung tagapagsalita at yan ho ay bilang pagsasara na officially ng no extension ng tinatawag nating pre-trial. Ito yun. Today, the confirmation of charges hearing in the Duterte case concluded before pre-trial Chamber 1 of the International Criminal Court. Mr. Duterte is suspected of the crimes against humanity of murder and attempted murder allegedly committed in the Republic of the Philippines between 1st of November 2011 and 16th of March 2019. Ayan. This week, the ICC judges heard the oral submissions of the prosecutor, the common legal representatives of the victims, and the defense. The hearing took place in the absence of the suspect, following the chamber granting Mr. Duterte's request to waive his right to attend the hearing. The ICC judges will now start their deliberations and will deliver their decision within 60 calendar days after the end of the hearing. The judges may then confirm those charges and commit the suspect to trial before a different chamber, or decline to confirm the charges and stop the proceedings against Mr. Duterte, or adjourn the hearing and request the prosecutor to provide further evidence, to conduct further investigations, or to amend any charge. The defense and the prosecutor cannot directly appeal this decision, but they can request authorization from the pretrial chamber to appeal it. The decision of the ICC judges will be made in writing Ayun. and will be announced publicly. Ayun. Malinaw Pakalinaw po ng sinabi para may idea kayo. 60 days, so simula ngayon, 60 days ay anong ibig sabihin yan? 2 buwan. So, March and April. So, posibleng lumabas yan last week ng April or sa Mayo na. Ganon. Yun ho talaga yung date na ibinigay. Kasi nga sa dami pa naman ang dokumentong re-reviewin at aaralin Ulitin lang ho natin, ang titingnan dito ng mga judges ng ICC kung merong sapat na basihan, ebidensya para litisin ang akusado, para ituloy ang trial, paglilitis sa mga akusado sa crime against humanity. So sa ngayon, wala akong makakapagsabi. Although, maraming mga opinion at interpretation ng ating mamamayang Pilipino, abogado man hindi, karapatan natin yan. Dito na ngayon ang matinding debate sa Pilipinas, hindi na doon, tapos na ron Maghihintay na lang tayo ng kailang desisyon. At formal daw i-announce nga yung dokumento kung ano ang desisyon. May basihan ba o wala? Para litisin si Duterte? Bitin yun, mag-aabang tayo. After 2 months, sa kanila ilalabas yan. Wow! So siguro yung mga nandudong mga kapwa natin Pilipino, complainant at nasa mga defense team, uwi na yan, babalik na ng Pilipinas, pati mga media nag-cover doon. Kasi 2 buwan Pag napatunayang may sapat na basihan at magkaroon ng paglilitis o aktual na trial, yan na po yung labasan ng mga dokumento at ebidensya, testigo. Yung mga testigo ang matindi, ready na po yan. Yan na po yung ihaharap ng prosecution pag sila binigyan ng pagkakataon. So, ano inyong masasabi diyan? Wala ko tayo magagawa diyan. Yan ay international court, sila ang nagdedesisyon.
kung kailan mag-aabang na lang tayo. Kaya lang, sabi nga natin, isang araw pa, balik tayo ang mga balitaan dito sa Manila. At Duterte pa rin ang pag-uusapan dito. Alam bakit? Kasi nga, mag-uumpisa na ang impeachment process sa Justice Committee ng Kongreso. Simula sa Monday, bukas. Yan ho ang sinabi ng Chairman ng Committee on Justice Committee, Congressman Jerbil Jinky Luistro ng Batangas, 2nd District, na ipaabot na ang information o invitation sa lahat ng member ng Committee on Justice na by 10 o'clock morning ng umaga sa Lunes, March 2, opisyal na magkukumbin ang komite. At yung impeachment laban kay Sara Duterte. 4 na impeachment complaint ang pag-uusapan niyan. Kaya alang katapusan, hindi ho natin, ito, walang personalan na ito, issue ho talaga ito. Totoong balita ito kasi yung iba nagko-comment na, bakit puro Duterte na lang ang balita? Wala tayong magagawa, sila talaga yung balita Nagsasawa man tayo, pero tayo walang magagawa kasi lehitimong balita yan from international court, balik dito sa Pilipinas at tuloy-tuloy. Pagka nakita ng Committee on Justice na merong probable cause, tuloy ang trial niya. Dire-diretso yan papunta ng Senado, magta-trial doon. Pag nakita ng mga judges ng International Criminal Court na meron ding sapat na basihan, magta-trial din sa ICC. So mag-ama, parehong itatrial. Isang impeachment case at yun namang iba ay criminal case. Magkaiba po yan. Yung sa ICC, criminal case yan. Crime against humanity. Dito kay Sara ay administrative. Pagtanggal sa kanyang posisyon ang impeachment process. Kung mayroong mga basihan talaga. So sila ang gumawa nito. Tayo nagbabalita lang. Yung nagsasabing panghaharas, politika lang, panggigipit ito, lumang argumento yan. Walang pag-uusapan kung walang posibleng kasalanan. Walang pag-uusapan kung hindi sila konektado sa gobyerno at base rin sa kailang ginagawa at sinasabi. Ayun lang po yun. In other words, ang ating ginagawang pagbabalita at pagbibigay ng opinion, merong pinanghuhugutan. May pinanggalingang buhay na buhay. Kaya walang harassment dyan, walang personalan. Balitaan lang for information and for education. Yun naman ang layunin ng aking mga channel. So muli, please like and share sa ating mga channel. Kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe, mag-subscribe po kayo. Nandiyan, nakalagay naman dyan. Notification bell, ang pindutin nyo yung all para lahat ng video ay inyong mapapanood. At subscribe. Ayan ang mahalaga. Dahil marami hong nangyayari sa ating bansa na tayo may obligasyong iparating sa inyo.